Tinapon na parang basahan sa gitna ng ulan. Matapos ang 3 taong pagsisilbi, pinalitan si Maribel ng isang babaeng puno ng ginto pero walang kaluluwa. Wala kang kwenta, sabi ng asawa niyang si Ricardo. Pero hindi nila alam, ang babaeng itinuring nilang alipin ang nag-iisang golden palette na luluhuran ng buong mundo. Ngayon, tapos na ang pagtitiis. Magsisimula na ang pagbangon ng tunay na reyna. Sino ang tunay na talunan sa huli? Hindi mo ba naiintindihan, Vanessa? She is just a housemaid with a marriage certificate. Isang kasambahay na may titulong asawa. Ginamit ko lang ang pagkatao niya para makuha ang tiwala ng mga suppliers sa Europe. Now that the businesses peak, she is nothing but an old, dusty bottle of vinegar in my kitchen. Ang mga salitang yun ni Ricardo ay parang mga punyal na bumaon sa dibdib ni Maribel, dahan-dahan at walang awa. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng library. Suot ang kanyang kupas na apron na may mantsa pa ng tuyo at pait ng pawis. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tray ng beef caldereta, ang paboritong ulam ni Ricardo na niluto niya ng 5 oras hanggang sa lumambot ang baka, eksaktong para sa pagdiriwang ng kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Ang init ng tray ay humahapdi na sa kanyang mga palad, ngunit mas matindi ang hapdi na nanunuot sa kanyang puso. 3 taon. 3 taon siyang nagsilbi sa pamilyang ito na parang alipin. Tiniis niya ang bulyaw ng kanyang biyudang biyenan, ang panglalait ng mga kaibigan ni Ricardo, at ang pagod na nagpapatigas sa kanyang mga kamay na dati ay kilala bilang pinakamahalagang asset sa mundo ng mga alak. Inialay niya ang lahat dahil sa utang na loob. Dahil sa paniniwalang si Ricardo ang nagligtas sa kanyang ama mula sa nasusunog na bodega ng alak noong gabing iyon. But Ricardo, paano kung ayaw niyang makipag-divorce? You know how she clings to you like a parasite? Narinig niyang sagot ni Vanessa, ang babaeng amoy mamahaling pabango na malayong malayo sa amoy ng bawang at sibuyas na nanikit na sa balat ni Maribel. Tumawa si Ricardo, isang tawang tuyo at walang bahid ng pagsisisi. Don't worry, honey. My mother will take care of it. Iisa-isahin namin ang mga pagkakamali niya hanggang sa siya na mismo ang mahiya sa sarili niya. At isa pa, wala siyang pera, wala siyang kakampi. Saan siya pupunta? Sa sandaling iyon, ang tray na hawak ni Maribel ay dahan-dahang nawala sa kanyang kontrol. Ang porselanang pinggan ay bumagsak sa sahig. Nagkadurog-durog ang kanyang pinaghirapang ulam sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang marahas na musika sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto. Lumabas doon si Ricardo, ang lalaking minahal niya ng buong buhay niya. Kasunod si Vanessa na nakasuot ng manipis na sutla. Walang bakas ng gulat o takot sa mukha ni Ricardo. Tanging matinding pagkadiri habang nakatingin sa nagkalat na pagkain sa paanan ni Maribel. Look at you, Maribel. Maski paghawak ng tray, hindi mo magawa ng maayos. You are really a disaster. Malamig na sabi ni Ricardo habang inaayos ang kanyang cufflinks. Hindi nakasagot si Maribel. Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng malalaking bara ng yelo. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Tila ba ang lahat ng luha niya ay naubos na sa 3 taong pag-iyak ng patago sa kusina. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sariling puso na tila isang batingaw na nagbabadya ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumabas mula sa kabilang silid si Doña Remedios, ang kanyang biyenan. Ang matanda ay may hawak na isang itim na envelope. Mabuti at nandito na kayong lahat. Maribel, huwag mo nang subukang magmalinis. Alam ko ang ginagawa mo. Ninanakawan mo ang pamilyang ito para ipadala sa mga kamag-anak mong mahirap sa probinsya. Hindi totoo yan, Mama. Wala akong kinuha kahit 1 sentimo. Sa wakas ay nahanap ni Maribel ang kanyang boses, bagaman ito ay basag at halos pabulong. Liar!
Sigaw ng matanda. Ito ang mga papeles ng divorce. Pirmahan mo ito ngayon din at umalis ka sa bahay na ito bago pa tumawag si Ricardo ng pulis. Isama mo na ang mga basura mong gamit at huwag mo nang ipakita ang pagmumukha mo sa Forbes Park. Tumingin si Maribel kay Ricardo, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ngunit tinalikuran lamang siya nito upang akbayan si Vanessa. Doon, sa ilalim ng maluningning na chandelier ng kanilang mansion, natanto ni Maribel ang isang masakit na katotohanan. Ang kanyang buong buhay sa piling ni Ricardo ay isang malaking kasinungalingan, isang kulungan na gawa sa huwad na pag-ibig. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang nakatingin sa mga pirasong porselana sa sahig. Bakit ang daling itapon ng 3 taon na parang tirang pagkain sa isang basurahan? Marahan siyang lumuhod, hindi para magmakaawa, kundi para pulutin ang isang maliit na piraso ng basag na pinggan. Ang talim nito ay humiwas sa kanyang daliri at ang unang patak ng dugo ay dumampi sa puting porselana. Doon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang maliit na apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi pa nakikita ni Ricardo o ng kahit na sino sa mundong ito. Huwag mong dungisan ang sapatos ni Vanessa, Maribel. Baka mas mahal pa ang isang pares niyan kaysa sa buong buhay mo at ng pamilya mo sa probinsya. Ang boses ni Doña Remedios ay parang lason na dahan-dahang dumadaloy sa loob ng marangyang master bedroom. Nakaluhod si Maribel sa malamig na sahig na gawa sa marmol, may hawak na basang-basahan at sipilyo. Sa harap niya ay ang isang pares ng designer heels na suot ni Vanessa. Ang sapatos na may bakas pa ng putik mula sa garden. Ang mantsa ng putik ay tila isang malaking insulto sa dangal ni Maribel. Siya ang legal na asawa. Siya ang nag-alaga sa bahay na ito sa loob ng 3 taon. Ngunit ngayon, pinupunasan niya ang dumi ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pagsisikip ng kanyang dibdib. Ang bawat kuskus niya sa sapatos ay parang pagpunit sa sarili niyang balat. You know, Maribel, I actually feel sorry for you. Simula ni Vanessa habang nakaupo sa dulo ng kama, pinagmamasdan ang bawat galaw ng babaeng itinuturing nilang alipin. If only you knew how to be a real wife, Ricardo wouldn't have to look for someone else. You smell like onions and detergent all the time. Hindi mo ba alam na ang mga lalaking tulad ni Ricardo, kailangan ng isang reyna sa tabi nila, hindi isang katulong? Hindi tumingala si Maribel, na natiling nakapako ang kanyang paningin sa maruming tubig sa loob ng balde. Ang mga salita ni Vanessa ay parang mga latay ng latigo, ngunit mas masakit ang katotohanang hinahayaan ni Ricardo na mangyari ito. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huli ay tila naging isang estranghero na may pusong bato. Sa gitna ng kanyang paghihirap, biglang naglakbay ang kanyang diwa pabalik sa kanyang kabataan. Naalala niya ang kanyang tatay, ang matandang lalaki na may malambot na ngiti at mga kamay na amoy ubas. Maribel, anak, ang iyong ilong at dila ay isang biyaya mula sa langit. Huwag mong hahayaan na ang alikabok ng mundo ang magpahina sa iyong galing. Madalas nitong sabihin sa kanya. Si Maribel, ang golden palette, ang batang babae na kayang tukuyin ang rehiyon at taon ng isang bote ng alak sa isang amoy lamang. Ngunit ngayon, ang biyayang iyon ay tila isang sumpa habang nilalanghap niya ang amoy ng mamahaling alak na iniinom ni Ricardo sa kabilang silid. Biglang tumigil ang kamay ni Maribel. Mula sa kanyang posisyon sa sahig, nalanghap niya ang isang kakaibang amoy mula sa baso ng alak na iniwan ni Vanessa sa gilid ng mesa. Isang amoy na hindi dapat naroon. Oxidized. Ang alak na iniinom nila, ang bote na ipinagmamalaki ni Ricardo na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, ay sira na. Ang cork nito ay nagkaroon ng lamat, hinayaang pumasok ang hangin
na sumira sa kaluluwa ng alak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Ang pamilyang ito ay tulad ng alak na iyon. Mukhang mahal, mukhang marangya sa labas, ngunit sa loob ay bulok at maasim na. Anong itinitingin-tingin mo riyan? Singhal ni Doña Remedios nang mapansin ang saglit na pagtigil ni Maribel. Tapusin mo na yan at maghanda ka sa kusina. May mga bisitang darating bukas at gusto kong siguraduhin na walang alikabok sa kahit saang sulok. Tumayo si Maribel, dahan-dahan tinitiis ang kirot sa kanyang mga tuhod. Ngunit bago siya makalabas, hinarangan siya ng matanda. Ang mga mata ni Doña Remedios ay nanlilisik sa galit at kasakiman. Makinig ka sa akin, Maribel. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Pirmahan mo ang divorce papers na ibinigay ni Ricardo ng tahimik. Kung hindi, sisiguraduhin ko na itatapon ka namin sa kalsada na wala kahit isang sentimo. Ipapahiya kita sa buong Maynila. Sasabihin ko sa lahat na magnanakaw ka, na pumasok ka sa pamilyang ito para lamang perahan ng anak ko. Huwag mong susubukan ang pasensya ko. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang pader na unti-unting kumukulong kay Maribel. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila nauubos. Napatingin si Maribel sa salamin at hindi niya nakilala ang babaeng nakatayo roon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang balat ay maputla. Nasaan na ang matapang na babae na minsan ay kinilala sa buong mundo? Nasaan na ang anak ni tatay na punong-puno ng pangarap? Lumabas si Maribel ng kwarto ng walang kibo, dala ang balde ng maruming tubig. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, ang bigat ng mansyon ay tila dumadagan sa kanyang mga balikat. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsisimulang magising. Isang lihim na galit na unti-unting nagiging lakas. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang isang lumang singsing na nakapatong sa counter, ang singsing na naiwan ni Ricardo. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig. Naalala niya ang vault sa library kung saan itinatago ni Ricardo ang lahat ng mahahalagang dokumento. Doon niya nakita ang isang singsing na katulad nito nung nakaraang buwan, ngunit may nakaukit na ibang pangalan. Bakit itinatago ni Ricardo ang isang bagay na mukhang hindi naman sa kanya? At bakit tila may itinatago silang mas malalim pa sa likod ng lahat ng panglalait na ito? Sa labas ng pinto ng mansyong ito, Maribel, ikaw ay wala, kundi isang basang sisiw na walang mapupuntahan, ni isang sentimo hindi mo madadala. Ang huling mga salita ni Doña Remedios ay tila isang malupit na sumpa na kasabay ng pagsara ng malaking pintong nara. Ang tunog ng pagkakalak ng pinto ay narinig ni Maribel bilang isang pinal na hatol, isang marahas na pagtatapos sa 3 taon niyang pagtitiis. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang kapighatian dahil ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa kanyang payat na katawan, nilalamig ang kanyang balat hanggang sa kanyang mga buto. Dala ang isang maliit at lumang bag na naglalaman lamang ng ilang piraso ng kupas na damit at ang luma niyang notebook tungkol sa mga alak. Naglakad si Maribel sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas sa basang kalsada ng Forbes Park ay mabigat. Tila ba hinihila siya ng putik pabalik sa kanyang mga kabiguan. Sa bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang mga luha, tinatanong niya ang sarili, ganito na lang ba ang katapusan ng lahat ng aking sakripisyo? Dahil sa matinding ginaw, napadpad si Maribel sa harap ng isang marangyang wine boutique sa dulo ng kalsada. Ang mainit na liwanag mula sa loob ng salaming dingding ay tila isang paraiso sa gitna ng bagyo. Pumasok siya, hindi upang bumili, kundi upang pansamantalang takasan ang malupit na panahon. Ang kanyang hitsura, basang-basa, magulo ang buhok, at suot ang isang lumang cardigan, ay malayong malayo sa mga elitistang customer na madalas sa lugar na yon. Sa isang sulok ng butik,
na kinakita niya ang isang grupo ng mga kalalakihang nakasuot ng mamahaling tuksido. Sa gitna nila ay isang lalaking may kakaibang aura. Matikas ang tindig, may matatalim ngunit kalmadong mga mata at isang boses na parang pelos sa pandinig. Siya si Gabriel Tanchenko, ang kinatatakutang tycoon ng industriya ng hospitality. Hindi ko maintindihan, sabi ni Gabriel habang tinititigan ang isang baso ng pulang alak na tila ba isa itong malaking palaisipan. The supplier promised this is a pristine 1945 vintage, but something is off. My experts say it's fine, but my gut tells me it's dead. Kung hindi natin matutukoy ang problema, malaking kahihiyan ito para sa opening ng aking bagong hotel. Di ang mga eksperto sa paligid niya ay nagkatinginan. Baka sang ka ba? Sinubukan nilang ipaliwanag ang tungkol sa tannins at sediments, ngunit halatang wala silang katiyakan. Si Maribel, na nakatayo malapit sa aircon vent, ay hindi sinasadyang nalanghap ang hangin mula sa direksyon ng baso ni Gabriel. Kahit mula sa malayo, ang kanyang golden palate ay agad na nag-react. Ang kanyang ilong, na hinasa ng mga taon ng pag-aaral sa France, ay nakatuklas ng isang bagay na nakaligtaan ng lahat. Nakalimutan ni Maribel ang kanyang kalagayan. Nakalimutan niyang siya ay isang pinalayas na asawa. Ang kanyang pagmamahal sa sining ng alak ay muling nagliyab. Hindi iyan sira dahil sa luma, mahinang sabi ni Maribel. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig sa ginaw, ay malinaw na umabot sa pandinig ni Gabriel. Tumigil ang lahat sa pag-uusap. Lumingon si Gabriel at ang kanyang mga kasama sa direksyon ng basang-basang babae na tila isang pulubi sa kanilang paningin. Ang mga gwardiya ay handa na sanang ilabas si Maribel, ngunit itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay upang pigilan sila. Ano ang sinabi mo, miss? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga mata ni Maribel na tila naghahanap ng katotohanan. Lumapit si Maribel nang bahagya, hindi pinapansin ang mga mapanghusgang tingin ng iba. Ang alak na yan, it's not corked and it's not dead. It's oxidation from a faulty seal during transport. If you look closely at the rim, mayroong manipis na kulay na parang kalawang. It was exposed to too much oxygen for exactly 48 hours. Ang ganda ng aroma ay naglaho dahil sa maling temperatura ng storage bago ito dinala rito. Ang katahimikan sa loob ng butik ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang mga eksperto ni Gabriel ay napatitig sa baso at, sa kanilang gulat, napagtanto nilang tama ang babaeng ito. Ang bawat detalye ng kanyang sinabi ay tumpak at lohikal. Lumapit si Gabriel kay Maribel. Ang bawat hakbang nito ay nagpapakaba sa puso ng babae. Nang nasa harap na niya ang lalaki, nalanghap ni Maribel ang amoy nito, isang timpla ng sandalwood at malinis na ulan. Isang amoy na nagparamdam sa kanya ng kaligtasan sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Kinuha ni Gabriel ang kanyang puting panyo mula sa bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mga patak ng ulan sa noo ni Maribel. Ang haplos ng tela ay malambot, isang kabaligtaran sa marahas na sampal ni Ricardo kanina. Who are you? Tanong ni Gabriel sa isang boses na puno ng pagkamangha. There are only 3 people in the world who could identify that specific flaw just by the scent from that distance. One of them is a legend who disappeared 3 years ago. Tumingin si Maribel sa mga mata ni Gabriel. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa loob ng 3 taon, itinago niya ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, at ang kanyang galing sa ilalim ng mga ulam at basahan ni Ricardo. I am just a woman who knows her wine, Mr. Tanchenko, sagot ni Maribel. Pilit na ibinabalik ang kanyang pader ng pagtatago. Ngunit hinawakan ni Gabriel ang kanyang braso, hindi upang saktan siya, kundi upang pigilan siya sa pag-alis. Anong pangalan mo? At bakit ang isang taong may ganitong talento ay naglalakad sa gitna ng ulan na tila nawawalan na ng pag-asa? Bago pa makasagot si Maribel, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng butik.
Bumaba roon si Ricardo, kasama si Vanessa, na halatang naghahanap ng masisilungan din. Ang pagkagulat sa mukha ni Ricardo nang makita ang kanyang katulong na asawa na hawak ng pinakamakapangyarihang tao sa industriya ay hindi matatawaran. Maribel, anong ginagawa mo rito sa labas? Akala ko ba malinaw ang usapan nating aalis ka na ng Forbes Park? You are making a scene and you look like a total mess. Ang boses ni Ricardo ay parang isang matalim na latigo na humiwa sa katahimikan ng butik. Nakatayo siya sa tabi ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadiri habang nakatingin sa basang-basang anyo ni Maribel. Para kay Ricardo, si Maribel ay isang mantsa sa kanyang malinis at marangyang mundo. Isang paalala ng isang nakaraang gusto na niyang ibaon sa limot. Ngunit bago pa makasagot si Maribel, naramdaman niya ang mas lalong paghigpit ng hawak ni Gabriel sa kanyang braso. Hindi ito marahas, kundi isang hawak na nagbibigay ng proteksyon, isang kuta laban sa bagyo. "Is there a problem here, Mr. Lu?" Malamig na tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na tila isang nagbabadyang lindol. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay biglang napalitan ng kaba nang makilala ang lalaking nasa harap niya. "Mr. Tanchinko, I'm sorry, hindi ko po alam na magkakilala kayo. This woman, she is my guest." Putol ni Gabriel sa sasabihin ni Ricardo. Ang kanyang paningin ay nanatiling matalim. Tila ba binabasa ang bawat kasinungalingan sa mukha ng lalaki. "And from what I can see, she is far more valuable than any bottle of wine in this shop. Kung wala kayong mahalagang sasabihin, I suggest you leave. We are in the middle of a very important consultation." Nanginig ang panga ni Ricardo sa halo-halong galit at hiyang naramdaman. Tumingin siya kay Maribel, umaasang makakakita ng takot sa mga mata nito, ngunit nabigo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi yumuko si Maribel. Sinalubong niya ang tingin ni Ricardo ng may paninindigan, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin sa ginaw. Hinigit ni Vanessa ang braso ni Ricardo, halatang naiirita sa atensyong nakukuha ni Maribel. "Let's go, Ricardo. Baka mahawa pa tayo sa dumi ng babaeng yan." Nang makaalis ang dalawa, muling ibinaling ni Gabriel ang kanyang atensyon kay Maribel. "Dadaling kita sa isang ligtas na lugar. You need to get dry and we need to talk." Dinala ni Gabriel si Maribel sa isang penthouse suite na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Doon, binigyan siya ng malinis na mga damit at mainit na tsa. Habang nakaupo sa malambot na sopa, nakatingin si Maribel sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay naglilinis ng banyo, ngunit ngayon ay may hawak na tasa ng mamahaling porselana. "Alam ko kung sino ka," panimula ni Gabriel habang nakatayo sa harap ng malaking bintana na nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. "You are Maribel, the legendary consultant who helped wineries in Bordeaux reach their peak. 3 years ago, you vanished. Sabi ng iba, nag-retire ka na. Sabi ng iba na wala na ang iyong galing. But after what you did tonight, I know the truth. Ang iyong golden palate ay ay nandyan pa rin, naghihintay lang na muling gisingin." "Nawala na ang babaeng yon, Mr. Tanchinko." Mahinang sagot ni Maribel, ang kanyang tinig ay puno ng pait. "Ang Maribel na nakilala nyo ay namatay na sa loob ng kusina ni Ricardo. 3 taon akong pinaniwala na wala akong kwenta, na ang tanging silbi ko lang ay ang magsilbi sa kanila." Lumapit si Gabriel at inilapag ang isang baso ng vintage wine sa harap ni Maribel. Ang amoy nito ay sumalubong sa kanyang pandinig, isang timpla ng madilim na berry, oaka, at isang bahid ng vanilla. "Prove it," hamon ni Gabriel. "Amuyin mo ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo." Nag-aalangan na inilapit ni Maribel ang kanyang ilong sa baso. Sa isang saglit, ang amoy ng sibuyas, bawang at zonrox na nanikit sa kanyang alaala ay tila naglaho.
Ang kanyang mga senses ay muling nagising. Nakita niya ang mga ubasan sa ilalim ng araw. Naramdaman niya ang yaman ng lupa at ang tibok ng puso ng bawat magsasakang nag-alaga sa ubas na ito. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagniningning sa bawat detalye na kanyang natutuklasan. It's a 1982 Petrus. Bulong ni Maribel, ang kanyang boses ay muling naging matatag. It tastes of history, of resilience. It's a wine that survived the test of time, just like you. Pagtatapos ni Gabriel, Maribel, I need you. My empire needs you. Help me rebuild the wine industry in this country. And in return, I will give you the power to take back everything that was stolen from you. I will give you the stage to show them who the real queen is. Natahimik si Maribel. Naalala niya ang bawat sampal, bawat panglalait, at ang bawat gabing umiiyak siya sa tabi ng malamig na kalan. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Doña Remedios at ang mapangaping tawa ni Vanessa. Tumayo si Maribel at naglakad patungo sa harap ng malaking salamin. Kinuha niya ang isang matalim na gunting na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Sa harap ni Gabriel, hinawakan niya ang kanyang mahaba at gulugulong buhok, ang buhok na madalas hilahin ni Ricardo sa tuwing galit ito. Ang matalim na talim ng gunting ay gumapang sa kanyang buhok. Pinuputol ang bawat hibla na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Ang bawat pagbagsak ng buhok sa sahig ay parang pagbagsak ng mga tanikala na gumagapos sa kanya sa loob ng 3 taon. Nang matapos siya, isang bagong Maribel ang humarap sa salamin. Maikli ang buhok, matapang ang paningin, at handang lumaban. Tinatanggap ko ang alok mo, Gabriel, sabi ni Maribel. Pero sa isang kondisyon, walang dapat makaalam kung sino ako. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha sa oras na mapagtanto nila na ang babaeng itinapon nila ay ang babaeng luluhuran ng buong industriya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Inabot niya ang kanyang kamay kay Maribel, isang pangako ng bagong simula. Siguraduhin mo, Vanessa, na sa gabi ng auction ikaw ang magiging bida. Ang pangalan ng pamilya Lu ay nakasalalay sa iyong galing. Ipapakita natin sa buong Maynila na pinalitan natin ang isang basura ng isang diamante. Ang boses ni Ricardo ay puno ng ambisyon habang nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang ulat tungkol sa pinakamalaking shipment ng alak na kinuha niya mula sa Europe. Isang shipment na ginamitan niya ng lahat ng natitirang pondo ng kanilang kumpanya. Tiwala siya, kampante siya. Sa kanyang isipan, ang bawat bote ay gintong mag-aakyat sa kanya sa rurok ng tagumpay. Sa tabi niya, si Vanessa ay pilit na nag-aaral ng mga terminolohiya tungkol sa alak. Hawak nito ang isang makapal na libro. Ngunit ang kanyang pansin ay mas nakatuon sa kinang ng kanyang bagong alahas kaysa sa nilalaman ng binabasa. Don't worry, Ricardo, sagot ni Vanessa habang naglalagay ng mapulang lipstick. I've memorized everything. Ang kailangan lang naman ay magmukhang matalino at elegante. Sino ba naman ang mag-aakalang hindi ko alam ang pagkakaiba ng Merlot sa Cabernet? Ang mahalaga, hindi na nila makikita ang tuyot na mukha ni Maribel sa mga pagtitipon. Samamantala, sa isang eksklusibong tea party sa Forbes Park, abala naman si Doña Remedios sa pagmamayabang sa kanyang mga amiga. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang lason habang ikinukwento ang pagtakas ni Maribel. Nako, mabuti na lang at nakawala na kami sa babaeng yon, sabi ng matanda habang humihigop ng tsa. Isipin nyo, matapos naming pakainin at patirahin, nakuha pa kaming pagnakawan bago umalis. Mabuti na lang at itong si Vanessa ay mula sa isang respetadong pamilya. She is a true expert, not like that probinsyana who only knows how to smell patis and bagong. Ang mga tawanan ng mga matatanda ay umalingaw-ngaw sa hardin, isang malupit na musika ng paninirang puri. Ngunit sa gitna ng kanyang pagyayabang,
Hindi mapigilan ni Doña Remedios ang makaramdam ng isang kakaibang kaba sa tuwing naaalala ang huling tingin ni Maribel bago ito lumabas ng pinto. Bumalik ang eksena sa opisina ni Ricardo sa isang sandali ng katahimikan habang tinititigan ni Ricardo si Vanessa na abala sa pagsusukat ng mga damit para sa auction. Bigla siyang nakaramdam ng uhaw. Lumapit siya sa bar at nagbuhos ng alak. "Maribel, can you get me some ice?" Tawag ni Ricardo nang hindi tumitingin. Biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo. Lumingon si Vanessa nang may nanlilisik na mga mata. "What did you call me?" Natigilan si Ricardo. Ang pangalang lumabas sa kanyang bibig ay parang isang multo na ayaw siyang tantanan. Maribel, ang pangalan ng babaeng itinuring niyang walang silbi. Ngunit sa loob ng 3 taon ay siyang nag-aayos ng bawat detalye ng kanyang buhay nang walang reklamo. Ang bawat baso ng alak na iniinom niya noon ay palaging perpekto dahil sa kanya. Ngayon, ang alak na nasa kamay niya ay tila may kakaibang pait na hindi niya maipaliwanag. I'm sorry, Vanessa. I was just tired. Pagdadahilan ni Ricardo, ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Isang kakaibang hapdi ang dumaan sa kanyang puso. Isang hapdi na hindi niya aminin bilang pagsisisi, kundi bilang isang nakakairitang kawalan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang lihim na laboratorio sa ilalim ng hotel ni Gabriel, nakatayo si Maribel sa harap ng 12 mga bote. Wala na ang kanyang apron. Suot niya ang isang puting coat na nagpapakita ng kanyang profesionalismo. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng awtoridad. Dahan-dahan niyang inikot ang isang baso ng alak. Ang kanyang ilong, ang golden palette na hinamak ni na Ricardo, ay gumagawa na ngayon ng isang mapa ng pagkawasak para sa mga kaaway. "Gabriel," tawag ni Maribel, sa lalaking tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa pintuan. Ang shipment na ipinagmamalaki ni Ricardo, I know exactly where it came from. It's from a compromised vineyard in Italy that suffered a massive fungal infection last season. They used heavy chemicals to hide the smell. Sa una, mukhang masarap. Pero sa oras na mabuksan ang bote ng 1 oras, magiging lason ang lasa nito. Inilapit ni Gabriel ang isang envelope kay Maribel. "I received this from an anonymous source in Europe. It confirms everything." Ricardo is betting his entire empire on a lie. At bukas, sa gabi ng auction, ihahain natin sa kanya ang sarili niyang kamatayan. Kinuha ni Maribel ang envelope. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat pang-aalipusta na naranasan niya sa loob ng 3 taon ay tila nagtipon-tipon upang maging isang matalim na sandata. "Huwag tayong magmadali, Gabriel," sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng gabi. "Gusto ko silang makitang lumipad ng mataas. Gusto ko silang makitang maniwala na nanalo na sila, dahil mas masakit ang pagbagsak kapag akala mo ay hawak mo na ang langit." Kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono at may tinawagang numero. "Send the invitation to Ricardo Lu. Tell him a mysterious international master wants a private tasting of his finest collection before the auction. Make him feel like he's the chosen one." Nang ibaba ni Gabriel ang telepono, nagkatinginan silang dalawa ni Maribel. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangako. Isang pangako ng katarungan na dahan-dahang dumarating. Ang bawat hakbang ni Ricardo sa loob ng private tasting room ng hotel ay tila isang marcha ng tagumpay. Hawak niya ang isang case ng kanyang pinagmamalaking alak. Ang shipment na pinaniniwalaan niyang magliligtas sa kanyang bumabagsak na kumpanya. Kasunod niya si Vanessa na animoy isang reyna sa kanyang suot na mamahaling cocktail dress. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na makeup. Ang silid ay balot ng katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Sa gitna ng silid, may isang malaking silk screen na gawa sa manipis na telang puti.
Sa likod nito, isang anino ng isang babae ang nakaupo ng matuwid. Ang ilaw ay nakatutok lamang sa anino, sapat upang makita ang kanyang formal na tindig, ngunit hindi ang kanyang mukha. Mr. Tanchinko Nano, bati ni Ricardo kay Gabriel na nakatayo malapit sa screen. Narito na ang aming Vigna de Oro, ang alak na magbabago sa kasaysayan ng industriya sa bansa. I am honored to have the international master taste it. Isang malamig na boses ang nanggaling sa likod ng screen. Ang boses ay tila isang pamilyar na himig na narinig na ni Ricardo sa kanyang mga panaginip. Ngunit ito ay mas matigas, mas matalino, at walang kahit anong bakas ng pagpapakumbaba. Ibuhos ang alak, utos ng master. Dahan-dahang binuksan ni Ricardo ang bote. Ang tunog ng pagbunot ng cork ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Inilagay ni Gabriel ang baso sa isang maliit na sliding tray sa ilalim ng screen. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Ricardo ang anino ng master habang marahan nitong iniihipan ang ibabaw ng baso. At pagkatapos ay dahan-dahang inikot ang alak. The color is deceptive. Simula ng master, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Mukhang malalim ang pagkapula, ngunit may bakas ito ng artificial coloring. Ang viscosity ay hindi tumutugma sa taon na nakalagay sa label. Napakunot ang noo ni Ricardo. Wait, master, baka nagkakamali kayo. This is a 2018 vintage, direct from the source. Isang maikling tawa ang narinig mula sa likod ng screen, isang tawang puno ng pangungutya. Ang source mo ay isang ubasan na sinalanta ng amag noong taong iyon, Mr. Lu. Upang itago ang amoy ng nabubulok na ubas, gumamit sila ng labis na sulfur at sulfur dioxide. Ang aroma na iyong ipinagmamalaki, iyan ay hindi amoy ng kahoy o prutas. Iyan ay amoy ng desperasyon at panlilinlang. Namutla si Ricardo. Ang bawat salita ng master ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Vanessa, ngunit ang babae ay nakayuko lamang, hindi alam kung paano ipagtatanggol ang kanilang produkto. Sino ka ba talaga? Singal ni Ricardo. Ang kanyang pagtitimpi ay unti-unti nang naglalaho. I spent millions for this shipment. How dare you insult my brand behind the curtain? Hindi ang iyong brand ang iniinsulto ko, Mr. Lu, sagot ng master. At sa pagkakataong ito, ang anino ay tumayo at lumapit sa screen. Iniinsulto ko ang iyong kawalan ng kaalaman. Akala mo ba ay sapat na ang pera upang bumili ng isang dalubhasang dila? 3 taon kang may kasamang isang tao na kayang ibigay sa iyo ang katotohanan, ngunit mas pinili mong pakinggan ang mga kasinungalingan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Natigilan si Ricardo. Ang bawat salita, ang bawat diin ng boses ay tila isang malakas na dagok sa kanyang alaala. Ang boses na yon, ang paraan ng pagsasalita na yon, ito ay eksaktong katulad ng paraan ng pagsasalita ni Maribel sa tuwing tinuturuan siya nito tungkol sa mga ulam na niluluto nito. Pero paano? Si Maribel ay isang hamak na katulong lamang. Dahil sa galit at pagkalito, sumugod si Ricardo patungo sa screen. Ipakita mo ang mukha mo. Hindi ako papayag na bastusin mo lang ako ng ganito. Ngunit bago pa niya mahawakan ang tela, mabilis na humarang si Gabriel. Hawak ni Gabriel ang braso ni Ricardo ng may matinding lakas, sapat upang mapatigil ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Don't cross the line, Ricardo. Banta ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng panganib. The master's time is finished. Nakita na niya ang kailangan niyang makita. At ayon sa kanya, ang iyong kumpanya ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan na malapit ng gumuho. Let's go, Ricardo! Hila ni Vanessa sa kanyang asawa, bakas ang takot sa kanyang mga mata. Hayaan mo na sila. Magbabayad din sila sa auction. Lumabas si Ricardo ng silid na punong-puno ng ngit-ngit. Ngunit sa likod ng kanyang galit,
May isang maliit na tinik ng pagdududa ang nabaon sa kanyang isipan. Ang boses na yon, hindi siya pwedeng magkamali. Nang makaalis ang mga kaaway, dahan-dahang hinila ni Maribel ang screen. Ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halo-halong pait at tagumpay. Tumingin siya sa baso ng alak na iniwan ni Ricardo. Isang alak na tulad ng lalaking nagmamay-ari nito ay puno ng lason sa loob. Malapit na, Gabriel, bulong ni Maribel. Nararamdaman ko na ang takot niya. At ang takot na yon, ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Kinuha ni Maribel ang baso at dahan-dahang ibinuhos ang alak sa isang lalagyan ng basura. Ang tunog ng pagtapon ng likido ay tila isang paglilinis ng kanyang sariling pagkatao. Hindi siya ang bayani sa kwento mo, Maribel. Siya ang magnanakaw na kumuha ng lahat sa'yo, pati na ang pagkakataong pasalamatan ang taong tunay na nagligtas sa tatay mo. Ang boses ni Gabriel ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pundasyon ng paniniwala ni Maribel. Nakatayo sila sa loob ng lumang library ng mga Tanchingkyo, isang silid na amoy lumang papel at selyadong kasaysayan. Inabot ni Gabriel ang isang kupas na litrato at isang maliit, kalawanging medalya na nakatago sa isang velvet na kahon. Sa litrato, makikita ang isang batang Gabriel na may benda sa braso, katabi ang ama ni Maribel na nakahiga sa hospital bed. Sa likod nila, malayo sa sentro, ay si Ricardo. Nakatayo lang, malinis ang suot at walang kahit anong galos. Noong gabing nasunog ang bodega ng alak ni natatay, panimula ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay tila nakatanaw sa malayo. Ako ang pumasok sa loob. Ako ang bumuhat sa kanya palabas bago gumuho ang bubong. Nawalan ako ng malay dahil sa dami ng usok na nalanghap ko. At nang magising ako sa ospital, nabalitaan ko na lang na si Ricardo Luna ang kinilalang bayani. Sinabi niya sa lahat na siya ang nagligtas sa tatay mo at bilang kapalit, hiningi niya ang kamay mo para daw mabantayan ka. Nanigas ang buong katawan ni Maribel. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging yelo, bumabara sa kanyang baga. Ang 3 taon ng pagtitiis, ang bawat sampal ni Doña Remedios na tinanggap niya ng nakayuko. Ang bawat gabing pinaluha siya ni Ricardo habang iniisip niyang kailangan ko itong gawin dahil utang ko sa kanya ang buhay ni tatay. Lahat ng yon ay gumuho. Ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang leeg ay isa palang malaking panlilinlang. Naramdaman ni Maribel ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng matinding puot na matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamao ay nagngit-ngit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ginamit niya ang buhay ng tatay ko para gawin akong alipin. Bulong ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pinanood niya akong maghirap. Pinanood niya akong insultuhin ng ina niya. Habang alam niyang wala akong utang sa kanya. He stole my life, Gabriel. He stole my dignity. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang magkabilang balikat ni Maribel. Ang init ng kanyang mga kamay ay tila isang gamot sa naninigigas na pakiramdam ng babae. Hindi mo na kailangang magbayad sa isang utang na hindi kailanman umiral, Maribel. Tapos na ang panahon ng pagtitiis. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi tungkol sa pagbawi sa kung ano ang tunay na sayo. Ay. Huminga ng malalim si Maribel. Nilalanghap ang amoy ng sandalwood mula kay Gabriel na tila ba ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas para muling tumayo. Tumingin siya sa kupas na litrato ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang puso ay naglaho na parang usok sa hangin. Gusto ko silang makitang mawalan ng lahat, Gabriel, sabi ni Maribel. Ang kanyang paningin ay matalim at kasing lamig ng bakal.
Gusto kong maramdaman ni Ricardo ang pakiramdam ng isang taong walang mapupuntahan, walang kakampi, at walang dangal. At gagawin ko yon sa harap ng lahat ng taong niloko niya. Anong plano mo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng suporta. Ang charity gala sa Forbes Park, sagot ni Maribel. Doon siya magpapakitang gilas sa auction. Doon niya ipapangalandakan ang kanyang pekeng tagumpay. At doon ko rin ipapakita sa kanya na ang babaeng itinuring niyang basahan ang kukuha sa korona na akala niya ay sa kanya na. Paglabas nila ng library, ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Maribel. Sa unang pagkakataon, matapos ang 3 taon, hindi niya naramdaman ang bigat ng mansion sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng determinasyon. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Maribel na nagbigay sa kanya ng isang mapait na ngiti. Ricardo, handa ka na bang makilala ang babaeng hindi mo kailanman pagmamay-ari? Ang bawat kislap ng diamante sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ng Forbes Park Clubhouse ay tila mga bituing nagnanakaw ng liwanag mula sa katotohanan. Ito ang gabi ng ginto at alak, ang pinakamalaking charity gala na dinaluhan ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Sa gitna ng bulwagan, si Ricardo ay nakatayo nang may labis na pagmamalaki. Suot ang kanyang taksedo na tila isang baluti ng tagumpay. Sa kanyang tabi, si Vanessa ay nagniningning sa kanyang kulay gintong gown. Bawat ngiti ay puno ng pagbabalat kayo. Tonight is our night, Ricardo. Bulong ni Vanessa habang humihigpit ang kapit sa braso ng lalaki. Pagkatapos ng auction na ito, wala nang maglalakas loob na maliitin ang kumpanya natin. I will show them that I am the new face of wine expertise in Manila. I know, honey. Just make sure you remember everything we practiced. Sagot ni Ricardo, bagaman may bahid ng kaba sa kanyang mga mata habang inaalala ang mga salita ng international master noong nakaraang araw. Sa isang sulok, si Doña Remedios ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kauri. Ang kanyang boses ay nangingibabaw, ipinapamalita sa lahat kung paano nila pinalayas ang isang walang kwentang manugang para bigyang daan ang isang tunay na dalubhasa. Ang bawat tawa ng matanda ay tila isang insulto sa alaala ng bawat sakripisyong ibinigay ni Maribel sa loob ng 3 taon. Ngunit ang ingay ng bulwagan ay biglang napalitan ng isang kakaibang katahimikan nang bumukas ang malaking pinto. Ang bawat mata ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ng mga bagong dating. Si Gabriel Tanchenko ay pumasok ng may awtoridad na tila pagmamay-ari niya ang bawat pulgada ng sahig. Ngunit hindi si Gabriel ang naging sentro ng atensyon, kundi ang babaeng kasama niya. Maribel was a vision of cold elegance in her blood-red silk gown that flowed like expensive wine on the floor. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpadagdag sa kanyang misteryo at ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang masaselang maskarang ginto. Sapat upang itago ang kanyang pagkatao, ngunit sapat din upang ipakita ang kanyang nag-aapoy na mga mata. Habang naglalakad sila patungo sa main table, bawat hakbang ni Maribel ay lumilikha ng isang malinaw at matatag na tunog sa marmol na sahig. Isang tunog na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng kaligayahan ni Ricardo. Nang madaanan niya si Doña Remedios, sadyang nagtagal ang kanyang tingin sa matanda. Ang amoy ng kanyang pabango, isang bihirang timpla ng jasmine at sandalwood, ay humampas sa ilong ng matanda. Nanigas si Doña Remedios. Ang kanyang baso ng champagne ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Ang amoy na yon, ang aura na yon, tila may kung anong multo mula sa nakaraan ang biglang nabuhay sa harap niya. Nagsimula ang Blind Identification Challenge, ang highlight ng gabi kung saan ang mga kinikilalang eksperto ay susubukan ng kanilang talas sa harap ng mga investors. Isang bote ng alak ang inilabas, ang label ay natatakpan ng itim na tela. This is a classic, panimula ni Vanessa.
Pilit na pinatatatag ang boses habang inaamoy ang baso. It has the oakiness of a Napa Valley Chardonnay, probably 2015. It's bold but simple. Isang mahinang tawa ang kumawala mula sa babaeng nakamaskara sa tabi ni Gabriel. Ang tunog ng tawang yon ay parang hapdi ng alak sa isang bukas na sugat. Amateur, mahinahong sabi ni Maribel. Ngunit ang bawat salita ay narinig ng lahat. Ang sinasabi mong oakiness ay hindi mula sa bariles, kundi mula sa labis na paggamit ng oak chips para itago ang murang kalidad ng ubas. This is not from Napa. It's a high-production blend from a commercial vineyard in South Africa. 2019. It has a metallic aftertaste because the soil was over-fertilized. Ang host ng auction ay dahan-dahang inalis ang itim na tela sa bote. Isang malakas na bulungan ang lumaganap sa buong silid. Tama ang babaeng nakamaskara. Mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa taon ng produksyon, nakuha niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Namutla si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa babaeng nakamaskara. Ang paraan ng paghawak nito sa baso, ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga labi. Lahat ay tila isang masakit na deja vu. Sino ka ba talaga? Singhal ni Ricardo, hindi na nakapaghintay pa. You come here, insult my fiancé, and act like you own the industry. Show us your face. Hindi kumibo si Maribel. Sa halip, kinuha ni Gabriel ang isang itim na envelope mula sa kanyang bulsa at itinaas ito para makita ng lahat. The woman beside me is the answer to all your questions, Ricardo. She is the reason why your empire is built on sand. Biglang umakyat ang host sa entablado, bakas ang matinding kaba at excitement. Ladies and gentlemen, we have a surprise. The rumors are true. The legend has returned to reclaim her throne. Ang ilaw ng spotlight ay biglang tumutok kay Maribel. Ang katahimikan ay naging labis na mabigat. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa paghinga. Please welcome, sigaw ng host, the one and tanging golden palate ng buong mundo. Master, please reveal your face. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang kamay, patungo sa gintong maskara. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay para kay Ricardo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng marahas sa loob ng kanyang dibdib. Isang babala ng isang malapit na pagbagsak. Ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan ng Forbes Park ay tila isang nagbabadyang bagyo. Ang bawat mata ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Maynila ay nakapako sa babaeng nakasuot ng pulang sutla. Dahan-dahan, sa ilalim ng nakakasilaw na spotlight, itinaas ni Maribel ang kanyang kamay. Ang bawat galaw niya ay may dalang bigat ng 3 taon ng pagtitiis at pang-aapi. Nang tuluyan niyang alisin ang gintong maskara, ang bulong ng karamihan ay biglang napatigil. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Ang tunog ng pagkabasag ng baso ng alak ni Ricardo sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit walang sino man ang lumingon sa kanya. Ang lahat ay nakatitig sa mukha ni Maribel, ang babaeng kilala ng marami bilang the Golden Palate, ang alamat na nawala ng 3 taon, at ang babaeng kilala ni Ricardo bilang walang kwentang asawa. Mama Maribel? Ang boses ni Ricardo ay halos isang pabulong, puno ng hinala at matinding takot. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa kanyang sariling kusina. Yes, Ricardo, it's me. Ang boses ni Maribel ay kalmado, malamig, at punong-puno ng awtoridad na hindi kailanman narinig ni Ricardo noon. The woman you called a servant, the woman you treated like a dusty bottle in your cellar. I am the one you've been looking for to save your dying empire. Lumingon si Maribel sa mga investors at sa mga piling panauhin. Ang kanyang paningin ay matalas, tila binabasa ang bawat kaluluwa sa loob ng silid. Ang alak na ipinagmamalaki ni Mr. Lu ngayong gabi. Ang Vigna de Oro na sinasabi niyang pinakamahusay sa mundo
Panimula ni Maribel, habang dahan-dahang lumalapit sa display bottle ni Ricardo, ay hindi ginto. It is a fraud. It is a chemical concoction made from spoiled grapes in a dying vineyard. Ang vintage na sinasabi niya ay peke. In exactly 1 hour after opening, the chemicals will react with oxygen and it will turn into nothing but expensive vinegar. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga investors na handa na sanang pumirma ng kontrata kay Ricardo ay biglang umurong. Ang takot ay gumapang sa mukha ni Vanessa. Napilit pa ring nagmamaldita kahit nangangatog na ang mga tuhod. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay pumiyok sa kaba. Gusto lang niyang maghiganti dahil iniwan siya ni Ricardo. She's just a bitter ex-wife. Ngunit hindi natinag si Maribel. Itinaas ni Gabriel ang isang folder na puno ng mga dokumento at lab reports. The truth doesn't lie, miss. These are the chemical analysis reports from France and Italy. Ang kumpanya ni Ricardo Lu ay hindi lamang nagbebenta ng pekeng alak, kundi nagtatangkang lokohin ang buong industriya. Sa isang sulok, si Doña Remedios ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay napalitan ng matinding kahihiyan, habang ang kanyang mga amigas ay nagsimulang lumayo sa kanya, bumubulong-bulong tungkol sa iskandalong idinulot ng kanyang pamilya. Ang bawat mapanghusgang tingin na ibinato nila kay Maribel noon ay bumabalik na ngayon sa kanila ng 10 beses na mas masakit. Lumapit si Maribel kay Ricardo. Ang layo nila ay isang hakbang na lang, ngunit ang pagitan ng kanilang mundo ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman maitatawid. You told me I was worthless, Ricardo. Bulong ni Maribel. Sapat na para marinig lamang ng lalaki. But look at you now. Ang yaman mo, ang kumpanya mo, pati na ang boses mo. Lahat iyan ay nakadepende sa isang babaeng hindi mo kailanman nirespeto. You didn't just lose a wife tonight. You lost the only person who could have truly saved you. Tumingin si Ricardo sa paligid. Ang mga taong humahanga sa kanya kanina ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may pagkadiri. Ang mga security guards ni Gabriel ay dahan-dahang lumapit upang paalisin ang mga fraudsters mula sa entablado. Maribel, please, we can talk about this. Pilit na pagmamakaawa ni Ricardo. Ang kanyang dignidad ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Ngunit tinalikuran na siya ni Maribel. Hindi na niya kailangan ang kanyang mga paliwanag. Hindi na niya kailangan ang kanyang paghingi ng tawad. Ang bawat hakbang ni Maribel palayo kay Ricardo ay isang hakbang patungo sa kanyang tunay na kalayaan. Si Gabriel ay naghihintay sa kanya sa dulo ng entablado. Inaalok ang kanyang kamay ng may paggalang at paghanga. Hinawakan ni Maribel ang kamay ni Gabriel at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat hakbang ni Ricardo sa loob ng kanilang dating mansyon ay tila paglalakad sa isang libingan. Ang mga dingding na dati ay pinalamutian ng mga mamahaling painting ay wala na kundi mga bakas ng alikabok at kawalan. Ang bawat gamit na simbolo ng kanyang kayabangan ay isa-isang kinuha ng mga bangko. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng isang hungkag na kaharian. Sa kabilang silid, narinig ni Ricardo ang marahas na paghila ng maleta. Nagmamadali si Vanessa. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas na nailigtas niya mula sa gulo. Vanessa, saan ka pupunta? I need you now more than ever. Ang boses ni Ricardo ay basag. Puno ng desperasyon na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman niya. Lumingon si Vanessa, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-ibig, kundi matinding pagkadiri. Are you serious, Ricardo? Look at this place. Wala ka na kundi utang. I didn't sign up for a life of poverty. My new boyfriend is waiting for me in Macau. At least he knows how to run a business. Hindi tulad mo na nagpauto sa sarili mong asawa. Ang tunog ng marahas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila isang huling hatol sa puso ni Ricardo. Samantala,
Si Doña Remedios ay nakaupo sa isang silya sa loob ng isang maliit at masikip na apartment sa isang squalid district sa labas ng Maynila. Ang amoy ng kanal at usok ng mga sasakyan ay pumapalit na sa bango ng mga sariwang rosas ng Forbes Park. Ang kanyang mga daliri na dati ay abala sa pagbibilang ng diamante ay nanginginig na ngayon habang hinahawakan ng isang baso ng mainit na tubig. Ang kanyang mga amigas ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Para sa kanila, ang pamilya Lu ay naging isang laso na dapat iwasan. Makalipas ang ilang araw, naghintay si Ricardo sa labas ng bagong headquarters ng Maribel Vineyards. Ang kanyang hitsura ay malayong-malayo sa matikas na CEO noon. Ang kanyang tuxedo ay lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at alak. Nang bumukas ang malaking glass door, lumabas si Maribel kasama si Gabriel. Maribel looked radiant, her eyes reflecting the calm of a woman who had finally found her peace. "Maribel," tawag ni Ricardo. Dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang boses ay tila isang nagmamakaawang bata. "Please talk to me. I made a mistake. I was blind, Maribel. I realize now that I still love you. Everything I did, it was just for the business. Let's start over. I can change." Tumigil si Maribel. Tiningnan niya si Ricardo mula ulo hanggang paa. Sa loob ng 3 taon, ang lalaking ito ang naging sentro ng kanyang mundo, ang dahilan ng kanyang bawat paghikbi. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa kanya, wala siyang naramdaman kundi isang malalim na awa. Hindi ang awa na humahantong sa pagmamahal, kundi ang awa para sa isang kaluluwang naliligaw sa sarili nitong kasakiman. "Hindi ka bulag, Ricardo," mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit. "Sadyang wala ka lang puso. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay hindi pag-ibig, kundi pangangailangan. Kailangan mo ako ngayon dahil wala ka ng iba. Pero noong nasa itaas ka, noong akala mo ay pag-aari mo ang mundo, ako ang unang bagay na itinapon mo." Kinuha ni Maribel ang isang simpleng bote ng tubig mula sa kanyang bag at inabot ito kay Ricardo. Ang bote ay malamig. May mga patak ng condensation na dumadaloy sa gilid nito. "Uminom ka, Ricardo," sabi ni Maribel. "Ito na lang ang tanging bagay na kaya mong makuha mula sa akin ngayon. Uminom ka. Baka sakaling mahugasan yan ang pait ng iyong pagkatalo. At habang iniinom mo yan, alalahanin mo ang bawat patak ng luha ko na binaliwala mo." Naiwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng kalsada. Hawak ang bote ng tubig habang pinapanood ang sasakyan ni Gabriel na dahan-dahang lumalayo. Ang lamig ng bote sa kanyang kamay ay tila isang paalala ng kanyang sariling kinabukasan. Malamig, mag-isa, at walang saysay. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maribel. "Are you okay?" tanong nito. Tumingin si Maribel sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay rosas at gintong liwanag sa langit ng Maynila. Ang amoy ng dagat at ang simoy ng hangin ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalayaan. "Ngayon lang ako naging ganito kaayos, Gabriel," sagot ni Maribel. "Ang pait ng nakaraan ay natapos na at handa na akong malasahan ang tamis ng bukas." Ang sasakyan ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa dalampasigan. Iniiwan ang mga anino ng kahapon sa likuran. Sa unang pagkakataon, ang Golden Palate ay hindi lamang nakakatuklas ng lasa ng alak, kundi ang tunay na lasa ng kaligayahan. Lumipas ang 1 taon na tila isang dahan-dahang pag-ikot ng alak sa loob ng isang kristal na baso, puno ng pagtitimpi, pag-aantay, at sa huli ay ang pagsibol ng pinakamatamis na lasa ng tagumpay. Sa paanan ng mga lunti ang burol ng isang bagong ubasan sa Tagaytay, nakatayo si Maribel habang pinagmamasdan ng mga lila at hinog na ubas na tila mga hiyas na nakasabit sa mga baging.
Wala na ang mga peklat ng nakaraan sa kanyang mga kamay. Ang kanyang balat ay nagniningning sa ilalim ng gintong sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot o pait. Ang amoy ng basang lupa at sariwang bunga ay humahalo sa simoy ng hangin. Isang halimuyak na tila isang mahabang lunas sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang Maribel Estates ay naging simbolo ng kalidad sa buong mundo. Ngunit higit sa lahat, ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga kababaihang tulad niya na minsan nang itinapon at minaliit. Dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa kanyang likuran. Hindi ito nagmadali. Tila binibigyan si Maribel ng puwang upang namnamin ang katahimikan ng paligid. Inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa baywang ni Maribel at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng babae. Ang init ng kanyang katawan ay isang tahimik na pangako na hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng ulan. Ang bawat bote na lumalabas sa ubasang ito, Maribel, ay may dalang kwento ng iyong katatagan. Mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ngumiti si Maribel at hinawakan ang kamay ni Gabriel. Hindi lang ito tungkol sa akin, Gabriel. Ito ay tungkol sa pagkilala sa tunay na halaga ng bawat isa sa atin, na kahit gaano tayo saktan ng mundo, ang ating tunay na galing ay mananatili. Naghihintay lang na muling kilalanin. Sa kabilang panig ng buhay, nabalitaan ni Maribel na si Ricardo ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang hamak na ahente ng murang alak sa mga malalayong probinsya, habang si Doña Remedios ay nananatili sa maliit na apartment, umaasa sa tulong ng gobyerno. Hindi na naramdaman ni Maribel ang pangangailangan na magdiwang sa kanilang kasawian. Ang kanyang katarungan ay hindi nanggaling sa kanilang paghihirap, kundi sa kanyang sariling pagbangon. Napatawad mo na ba sila? Tanongin ni Gabriel habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Huminga ng malalim si Maribel, isang paghinga na malaya at walang dumi. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang lason na ayaw ko nang itago sa loob ng aking bodega. I want to be empty of hate so I can be full of love. Humarap si Maribel kay Gabriel. Sa ilalim ng kulay rosas na langit, dahan-dahang inabot ni Gabriel ang isang maliit na kahon. Hindi ito diamante na hiningi sa pamamagitan ng panlilinlang, kundi isang sing-sing na may nakaukit na maliit na dahon ng ubas, simbolo ng bagong buhay at paglago. Inisuot ni Gabriel ang sing-sing sa daliri ni Maribel. Ang haplos ng metal sa kanyang balat ay hindi naging tanikala, kundi isang matatag na pundasyon. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at idinampi ang isang matamis at magalang na halik sa noo ni Maribel, bago sila dahan-dahang nagyakap habang ang araw ay tuluyang naglaho sa abot-tanaw. Natutunan ni Maribel na ang buhay ay sadyang katulad ng paggawa ng pinakamahusay na alak. Kailangan ng panahon, kailangan ng tamang temperatura, at kailangan ng matinding pressure upang lumabas ang tunay na tamis. Ang pait ng kahapon ay naging sangkap lamang upang lalong maging mahalaga ang tagumpay ng ngayon. Sa huling pagkakataon, itinaas ni Maribel ang kanyang baso patungo sa langit, tila nag-aalay ng pasasalamat sa kanyang tatay at sa bawat luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat patak ay sulit. Ang bawat sakit ay may katumbas na lunas. Ang reyna ng mga alabo ay tuluyan ng naging reyna ng sarili niyang kapalaran.